tungkol sa mga wax na ginagamit natin sa mga motors o sa motor natin. Hindi maganda sa BS1 yung nagiging medyo parang malagkit siya. Pala may mali tayo o may mali ako sa paggamit ng BS1. Hi, good afternoon everyone. Pag-uusapan natin ngayon yung tungkol sa mga wax na ginagamit natin sa mga motors o sa motor natin. Ang ginagamit ko talaga na wax sa motor natin nung kaunang-unahang motor pa natin is BS1. Kaso may hindi maganda sa BS1 yung nagiging medyo parang malagkit siya, tapos kapitin ng alikabok. Yung pala may mali tayo o may mali ako sa paggamit ng BS1. Ang paggamit pala ng BS1 is dapat small amount lang na i-shake muna natin, tapos i-apply natin ng konti lang talaga, sabay pupunasan natin ng malinis na basahan o tuyong-tuyo na basahan. Tapos marami na rin akong ginamit na wax. So dahil sa medyo hindi ako nagandahan kay BS1 dati dahil parang naglalangis. Na which is may mali pala ako sa paggamit ng BS1. So ginawa ko, nagpalit ako ng mga wax. Ito mga wax na to, Armor wax, tapos wax, premium wax from SEC Moto Supply. Ginamit ko tong lahat. So far maganda naman sila. Pero one time katulad ka gabi, malakas yung ulan, nauulanan yung motor natin, nagkakaroon ng watermarks yung mga fairings natin. So ang ginawa ko, nag-car wash ako, tapos in-applyan ko ng wax. Ginamit ko yung sa SEC, ginamit ko rin yung Armor wax. Nag-test lang ako. So matte finish. So nung naglagay ako, ginamit ko na yung wax, hindi pa rin naaalis yung watermarks. Mawawala siya, pero pag natuyo-tuyo na, bumabalik yung watermark. So sabi ko, ano ba to? So ngayon, meron akong natitira pang BS1 na sige, try ko nga to, pero konti lang kasi ayaw ko yung naglalangis siya dahil matte finish nga siya. Naglagay ako, pagkalagay ko, yung watermarks na hindi natatanggal na mga wax na binanggit natin maliban kay BS1, natanggal ni BS1 hanggang sa natuyo. Kahit ngayon, ito, wala na siyang watermarks. Ngayon ko na-realize na kaya pala hindi nawawala pa rin sa market ang BS1 natin. Maganda pala siya. Maganda pala ang BS1 na hindi to sponsored Maganda pala yung BS1. Mali, yung mga napapangitan, mali lang tayo ng gamit. Minsan kasi, napansin natin na nakaka-addict na naman talaga mag-spray, kumintab. Pero isipin rin natin na mas maganda yung konti lang yung ilalagay mo, small amount, sabay pupunasan mo, spread mo na ng cotton cloth na tuyong-tuyo at malinis. So, magsasample tayo. So, subukan natin maghanap gusto mo sumama sa vlog? Susubukan natin maghanap ng may watermarks. Dapat pala hindi ko muna nilinis kagabi para yun yung naging content natin. Hanap tayo ng watermarks dito sa ADB 160 natin. Matte block. Ayan guys, wala tayong makitang watermarks kasi naalinis ko na siya kagabi. Kanina madaling araw pala. Tuturo ko na lang sa inyo yung tamang paggamit ng wax natin. Papakita ko na lang sa inyo. So ito, dapat meron kayong tuyong-tuyo na cloth na gagamitin natin sa pag-wax ng bike natin. Ito, wala talaga ako makitang watermarks eh.
Na BS1 ko na kasi siya. Tignan niyo siya guys, hindi siya malagkit yung BS1 natin kasi small amount lang. Nagiging malagkit lang kasi ang BS1 kapag sobra-sobra ka maglagay. Hindi malagkit yan, smooth na smooth. Ayan. Mat na mat pa rin siya. So ang magsasample tayo mga kaswabe. Kung dito kay Armor Wax, ang paggamit nito is maglalagay ka lang ng small amount, tapos i-apply mo siya dito. Yan ang medyo malagkit. Yan yung medyo malagkit kasi talagang oil base siya. Pero ang tamang paggamit kay BS1, kaya ngayon, simula ngayon, balik na talaga ako sa BS1 kasi nakita ko na yung tamang paggamit ng BS1. Ang tamang paggamit ng BS1, ganito lang mga kaswabe. Shake muna natin siya ng mga 30 seconds. Tapos, pagkatapos natin i-shake, spray na ang layo is kalahati ng 1 foot or 1 foot. Ito. Ay, may electric pan eh. Sorry. Patay muna natin electric pan. Ganito. Pakita ko sa inyo. Yan, ganyan lang. Isang pasadahan lang. Sabay pupunasan nyo na. Ng tuyong basahan. Yung cloth. Tingnan niyo mga kaswabs. Hindi siya over-apply. Hindi siya over-apply kaya hindi malagkit. Soft pa rin siya. Hindi siya malagkit. Kaya dapat konti lang talaga kung gusto nyo na hindi siya yung naglalagkit, yung didikitan ng alikabok. Ito kahit madikitan ng alikabok, punasan mo lang, mawawala na. Ganda. Ganda ng BS1. Kaya ngayon balik na tayo sa BS1. Hindi na ako susubok ng iba pang wax. Nakuha ko na kasi yung timpla ni BS1. Ganyan lang pala, hindi pala dapat na sobrang dami. Kasi minsan na-addict tayo pag nakikita nating yung gumaganda yung kulay niya. Yan. Tignan niyo mga kaswabs. Ganda, di ba? Bagong-bago ang dating, ang kulay niya. Yan. Nilagay ko pala siya sa loob ng bahay kasi ang lakas ng ulan kagabi kaya dito na ako sa loob ng bahay nag-wax. Ayan. Tinanggal ko rin yung top box natin kasi medyo gagamitin ko na lang yung top box natin na SEC 45 liters kapag maglo-long ride tayo. Mas feel ko kasi gamitin yung forma ni ADB kapag walang top box. Kitang-kita yung likuran. Forma kasi ng gwapo kasi yung likod ni ADB. Ayan. Ito ang binabala kong palitan. Papalitan ko siya hindi dahil sa hindi siya maganda. Maganda tong shock natin na Showa. From Showa. Pero gusto ko lang, pag nagkaroon tayo ng extra budget, gusto ko lang subukan yung Ollins. Ayan. Tinanggal ko na rin pala yung yung nilalagay na cover dito para hindi marumihan yung shock natin. Kasi naisip ko, ano ang sense ng may maganda kang shock kung tinatakpan mo naman. So, tinanggal ko. Madali lang naman maglinis. Saka, medyo iwas mo lang sa mga baha-baha o maputik na daanan. Ayan. Tignan nyo mga kaswabe, linis na linis. Alright. Yun ang gagawin nyo lagi. Maganda ang BS1. Huwag kayong maniwala na hindi maganda ang BS1. Napaka-perfect ng BS1. Mali lang tayo ng gamit. Kaya, mali lang tayo ng gamit. Kaya dapat alam natin kung paano gamitin. Yun nga yung sinasabi ko na dapat konti lang yung i-apply natin. Kagandaan kasi kay BS1, all around na siya. Hindi lang siya pang glossy, pang matte finish rin siya. Tingnan nyo naman yung matte natin. Tingnan nyo yung matte finish natin. Matte pa rin siya, na malinis, bagong-bago tignan. Dati nga gusto ko magpa-ceramic coating pero na-realize na hindi na. Sayang lang yung pera.
Kasi ganun lang din naman. Yan. So ngayon mga ka-swabs, maraming salamat. Sana nabigyan ko kayo ng idea na tungkol doon sa sinasabi nilang pangit daw ang BS1. Then, yun lang. Please comment down below para alam kung anong gusto nyong gawin nating content na tungkol sa bike natin or plans. And then, don't forget to subscribe. Napakalaking tulong po sa akin yan mga kaswabs. Subscribe na po kayo sa YouTube channel natin. And then, mag-like and share ng videos natin. Tapos, nagbabalak rin pala ako mamigay ng GCash sa mga nakasubscribe sa atin. Pinaplano ko lang kung anong games ang gagawin natin. So, para ma-update kayo sa mga new updates natin at mga videos, don't forget to subscribe to my YouTube channel. Bye-bye mga kaswabs! Peace out! Alright, mga swabs, good afternoon, makulang hapon. Buti tumigil na yung ulan, makapag-bike na ulit tayo.